Nagkakwentuhan kami ni Cheryl kanina na about sa motor. Way back 2012 kasi, nung time na yon, gustong gusto ko talaga magkamotor. Inggit na inggit ako dun sa mga kasama ko sa trabaho na nakamotor, mga naka Sniper 135, yung mga naka underneath na mga motor, tapos mga formado, mga naka Mio dati. Sabi ko that time, gustong gusto ko talaga magkamotor ng mga kagaya nun, yung pinopormahan, yung inaayusan. Kaso hindi talaga kaya ng budget tsaka ng mga gastusin nung time na yun. That time, way back 2012, hindi pa gaanong kalala yung traffic nun, kaya hindi ko talaga pinursu or hindi ko talaga pinilit na magkaroon talaga ng motor. Pero yung eagerness ko talaga na magkaroon ng motor noon, college pa, 2007, gustong gusto ko na rin magkamotor noon. May mga chance na pwede na sana, kaya lang hindi ko talaga pinilit. Hanggang sa mag-OJT na ako, yung tipong nagkakaroon na ako ng parang income na konti. Hindi ko pa rin talaga pinilit. Hindi ko talaga pinursu na magkaroon ako ng motor. Kasi hindi talaga kakayanin ng budget eh. Yung mga hulugan dati, alam niyo naman yung mga hulugan eh. Talagang maduguan yung tubo ng mga hulugan ng motor. Kaya hanggang ngayon, 2024 na, yung kalakaran sa hulugan ng motor talagang matindi. Ay, nakakatuwa lang isipin tsaka balikan yung mga time na nag-i-struggle ka kasi walang wala, 'di ba? Tapos ngayon nakikita mo yung sarili mo na kahit konti may nabago sa buhay mo, kahit konti lang, kahit mahabang panahon yung ginugol mo, at least may nabago sa buhay mo. Nakakatuwa lang isipin yung ganun. Lalo pa ngayon, everyday, 'di ba, naghahatid sundo ako kay Cheryl dito sa Ortigas. Yung papasok namin, makikita namin yung mga tao na sobrang dami na tumpukan sa sakayan ng mga jeep, sakayan ng mga FX, sakayan ng mga small bus. Sobrang dami nila. Papasok, ganun yung sitwasyon, tapos pauwi, ganun din yung sitwasyon. Yung isip ko parang sobrang thankful ako na kahit papano, kahit motor pa lang yung naipupundar ko sa means of transportation ko, sobrang thankful na ako. Sobrang thankful na kami ni Cheryl kasi hindi na namin nararanasan yung makipagsiksikan, makipagbalyan sa mga ibang tao, sa mga sasakyan. Hindi mo na maranasan yung may mga nananamantala, may madudukutan ka ng cellphone. Si Cheryl kasi dati sa Balintawak, nadukutan ng cellphone yun dahil sa pag-commute. Ngayon pag pumupunta siya ng Bulacan, hindi na siya nag-commute kasi aangkas na lang natin, di ba? Mga ganung bagay, sobrang thankful kami. Sobrang thankful talaga kami na kahit papano hindi na namin nararanasan yung ganun. Yung motor kasi napakalaking tulong sa mga tao, especially sa mga commuter. Ang laking ginhawa nun kapag nagkaroon ka ng sarili mong motor. Kahit anong klaseng motor pa yan, kahit anong brand, kahit anong klase, kahit napakababang klase ng motor, basta meron kang motor, napakalaking tulong yan sa buhay mo. Ako, nag-umpisa ako sa motor na XRM. Kung nakikita nyo yung mga sinaunang vlog ko dun sa isang channel natin, XRM 125 2009 model, yung motor pa yun ni Kuya. Yun yung unang-unang motor na nagamit ko nang matagal kong ginamit yun. Nagamit ko yun hatid sundo kay Cheryl, nagamit ko rin yun hatid sundo kay ate nung nagtatrabaho pa sila sa corporate. Malaking tulong talaga yung motor na yun. Kahit second hand, dapat ma-appreciate natin yung mga motor natin. Kahit luma pa yan, basta good running condition yung mga motor na yan, ipagpasalamat natin na meron tayo nagagamit na sarili nating transportation. Kasi mahirap maranasan yung makipagbalyahan ka sa mga sakayan, tapos may mahabang pila, tapos mauulanan ka pa, 'di ba? Imbes na yung pahinga mo, makakauwi ka na ng bahay, nasa pilahan ka pa ng tricycle, nasa pilahan ka pa ng FX, nasa pilahan ka pa ng bus, nasa pilahan ka pa ng jeep. Kaya sobrang hirap talaga. Naranasan namin yan. Ngayon, ito pangalawang ADB na natin to. Una yung ADB 150. Ayun yung unang-unang motor na talagang naipundar ko, yung ADB 150. Kahit sabihin nating hulugan yun, nabayaran natin ng walang palya yun.
Ang dami na rin namin napuntahan sa motor na yon. Ang dami na naming nagawa. Ang dami ng experience ng motor na yon. Tapos itong ADB 160 na latest na motor natin. Kaya sobrang thankful tayo na nagkaroon tayo ng mga ganito. Alam ko yung ibang mga nagko-commute ngayon, yung nararamdaman ko before na eagerness na magkaroon din sila ng ng motor, ng sariling sasakyan. Alam ko meron yan sa puso nila. Meron yan sa isip nila. Kaya ipagpatuloy nyo lang. Do your best always, everyday, na makamit natin yung mga pangarap natin. Ako, meron akong pinapangarap ngayon na isang sasakyan. Hindi ko na lang muna sasabihin. Pero gagawin ko yung best ko talaga na makuha ko yan. Hindi man ngayon, hindi man next year, hindi man after 5 years, hindi, basta makukuha natin yan. Basta buhay pa tayo, basta nakakakilos pa tayo ng maayos, makukuha natin yung mga pangarap natin. Kahit sino sa ating lahat. Basta binigyan tayo ng Panginoon ng lakas araw-araw, gawin natin yung best natin. Kahit saan tayo magsimula, kahit anong motor yung bili natin, huwag tayong mahihiya. Kasi lahat ng bagay na pinaghirapan natin na makuha, yan, deserve natin yan. Kahit utangin mo pa yan, huwag mo lang nakawin. Kasi pag may motor ka, sa totoo lang, ito yung totoo makukuha mo. Kapag nakamotor ka, makukuha mo yung peace of mind mo pauwi tsaka papasok. Wala ka nang iisipin. Tapos makukuha mo yung oras mo, yung pahinga mo masahaba, or kung ayaw mo man magpahinga, makakagawa ka pa ng ibang bagay. Dahil yung oras na nasa pilahan ka, yung oras na nag-aantay ka ng sasakyan, yung oras na nag-aantay ka kung kailan ka makakasakay, ayan, makukuha mo yan. Mapapasayo lahat yan, yung mga oras na yan. Yung extra energy mo, yung energy mo na sinasayang mo sa pagtayo, sa pag-antay ng masasakyan, ayan, makukuha mo rin yan. Madadagdag pa yan sa lifespan mo. Yung mga energy na ganyan, talagang makukuha mo yan. Talagang mapapasayo lahat yan. Time, energy. Yung pera, para magiging break even lang yan. Yung pamasahe mo, tsaka panggas mo, tapos mga additional na maintenance. Pero sobrang worth it nyan. Ako na nagsasabi, sobrang worth it ng motor. Kaya sa mga nagbabalak magmotor, kaya sa mga nagbabalak kumuha ng motor, ako na magsasabi sa inyo, kung kaya nyo, huwag na kayo magdalawang isip. Kasi sobrang laking tulong na maibibigay sa inyo yan. Sobrang daming benefits talaga. Sa totoo lang, sobrang dami. Talagang liligaya ka kapag nakamotor ka. Yung mga babaero dyan, no? Tawa-tawa lang eh. Kidding aside, dito natin tapusin yung vlog natin. Shinare ko lang sa inyo yung aking buhay before. Maraming salamat sa inyo sa panonood nitong walang kwentang video na to. Pero ayan, shinare ko lang sa inyo yung aking journey sa pagkakaroon ng motor. Sobrang tagal bago ako nagkaroon ng sariling motor. Sobrang daming struggle, sobrang daming waiting. Ayan. Pero in time talaga, pag pinagsikapan mo yung isang bagay, makukuha mo rin yan. Kaya sa mga nangangarap, kagaya ng sabi ko kanina, tuloy nyo lang. Gawin nyo lang yung best nyo always. Gawin nyo lang yung best nyo everyday. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kayo mananapak ng tao. Ay nako. Okay, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Kita ulit tayo sa next video natin. Ako nga pala si Kuya Germs. Peace out.